Okay. Yeah. Magandang gabi. Magandang hapon. Magandang umaga sa anong sulok ng daigdig. Magandang gabi, mga kabrigada. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Matagal-tagal kami hindi nakapag-vlog at busy masyado no? Oo, sobrang kasi busy. maraming mga bubog, mga kontak-kontak. Pero maganda rin yung maganda yung mga napunta nating mga meeting. Pati kay BBM, nakasali tayo sa meeting. Hindi, maganda yung isa, yung how to run a sari-sari store na yung natutunan tayo. Oo. Hindi tayo malugi. Para yung tax ng Pilipino, babalik sa kanila. Hindi tayo malugi. Pero nagbenta sila ng lupa. Nagbenta na? Oo. Ay, walang niya. Ibig sabihin, naubos talaga nila ng pera, kaya mag-produce ulit ng pera para nakawin nila. Sige, nakaulan na ako. Hanggang dito matay tambay. Nakaulan na ako yun. Wala talaga yung gobyerno ito. Ngayon lang tayo nakakita ng administration na puro benta. Wala akong ma-recall na administration na nagbenta ng kayamanan ng Pilipinas. Hindi. Nagnakaw din naman ng Kapanambayan. Ang galit, sir. Yung mga budget, ninanakaw. Mga walang niya talaga. Wala. May araw din kayo, mga hayop kayo. May araw din. So, anong pag-usapan natin? Tuloy natin. Yung 1987 Constitution, yung ating karapatan ng bawat Pilipino. Ano ba talaga tayo? Sige, go. Para hahanapin ko pa muna, discuss muna tayo sa ibang topic. Matindi ang gobyerno natin dito ngayon. Mamaya na. Mamaya na. Sige na. Mamaya na yung soft drinks. Huwag na. Ay, bawal na sa'yo. Bawal nga sa akin soft drinks eh. Mataas sa sugar mo eh. Oo. So, bawal nga talaga. Okay, pag-usapan natin yung talagang ang ating batas. Para ang hirap kasi sa ating Pilipino, hindi natin minsan binabasa ang konstitusyon natin, kaya minsan hindi natin alam ang karapatan natin. So yun yung problema. Okay, nasa preamble tayo. Tapos na yan. Sa preamble, saan ba yun? Section sa yung lumabas. Articles 3. Article 3, number 7. Ano yung 7? Medyo mahirap. Mahina ang signal ko. Mabagal. Maraming nagpo-post yun sa Facebook. Ako nakakakalkal. Kanina na may nakita ko yung open letter ni General Monteagudo. Ni Sir Alex. Matino yun. Mabait yun eh. Sobrang bait nun. So, discuss natin. Naabutan ko sa Academy. Honor Committee Representative yun. Mabait yun. Matino. Ano yung diniscuss nung sir? Yung open letter na senior niya sa revolutionary government na pinag-uusapan. Bakit maraming gusto ng revolutionary government? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Hindi kasi ewan ko, baka yung mga kababayan natin ang iniisip, sobra-sobra na problema, yun na lang ang pag-asa, yun na lang ang solusyon. Revolutionary government. Pero hindi basta-basta kasi RevGov kung ika nga na ganun-ganun lang. Maraming elements na hindi mo makukuha yan na basta-basta, RevGov na. Hindi pwedeng ganun. Na kailangan yan pag-isipan ng gusto. And hopefully, yung mga nag-iisip niyan na gusto ng revolutionary government, lalo na yung mga gustong lumahok dyan, na maging bida, maging dyan, kasama, hindi bara-bara. Kasi baka lalo tayo malugmok sa sa hindi tama. Pag ganun. RevGov. Ako, personally, okay ako mag-RevGov kasi reboot yan Kung nagkaroon ng systems failure sa sa systems failure sa iyong
ang tawag doon, sa computer mo, laptop, o desktop, parang control alt delete lang eh. Tapos reboot mo, patayin mo, and then mag-on ka ulit, linisin mo yung sistema. Baka corrupted yung files mo, kaya maraming dapat ayusin. O sobra memory, yung ganun ba. Ayusin mo talaga. Reboot mo para mag-start up ulit siya. Yun yung idea ng RepGov. Kasi yung mga kababayan natin, ang thinking, kaya RepGov ang sagot, sobra-sobra na yung number 1, abuso. Number 2, yung corruption, sobra-sobra na eh. Yung corruption, brother, ano na eh. Nakaugat na eh. Ang corruption talaga, mula ako nung halos magkaedad tayo sir no? Hindi Matanda ka. Matanda ba ako? Sige. Mano. Lolo. Instructor kita eh. Oo nga pala, estudyante kita sa airborne. 1984. Instructor ko, nagkita tayo. Hindi ko akalain sila magsama pala tayo nito sa laban ng labang korupsyon. Ang korupsyon talaga, sabi nga nila, nagmula pa sa Jesucristo, yung korupsyon. Bakit naman doon? Yun ang sinasabi nila, yung mga ayaw na matigil ang korupsyon, yun ang sagot eh. Kaya nagtataka ako, may mga Pilipino rin pala na naayon siya o nagpapabor na rin siya sa korupsyon. Kasi sabi niya, pag sabi ko, we will eliminate corruption, hindi sir, hindi natin makaya kasi noong pa yan yung korupsyon. So ibig sabihin, payag na lang tayong lukuhin ng mga namumuno sa gobyerno. Pero tayo, ayaw natin noon. So, ang corruption, ugat na yan, sabi nga nila. So, kailangan, pag-aralan natin. Siguro, makaya natin. Paano natin sir makaya mawala yung corruption? Kasi kailangan tagalin eh. Habang nandiyan yung corruption, ang mga gagong politician, wala talaga, gago talaga. Pero nagtataka ako sir sa mga politician o sa mga gustong maging politician. Lalo na sa party list. Ginawang hanap buhay yung party list. I'm sorry sa member ko sa kasama ko Pero actually, kung halimbawa papasok ka ng party list, ano ba talaga may tulong mo? Kaya mo bang banggain yung mga sindikato tulad ng Tuadcom? O, tinan mo si Congressman Marcolita, party list. Ano nang nagawa niya? Nag-resign. Ay, hindi niya makaya. Kasi nag-iisa lang siya. Nawala na sila lahat ng mga allowances dahil nga dyan sa mga committee niyan. So, wala talaga magawa. Kaya ako, dinidiscourage ko ang party list. Kasi wala rin nangyayari. Wala akong ma-recall na maganda ang nagawa ang party list. Mayroon ka nalaman? Meron din matitino ng mga party list. Mayroon. Ang problem, kung matino, okay lang. Kaya niya bang patinuin? Pero yung everybody, those who want to solve the problem in their own little way, yung ano yung may aambag nila, ang thinking nila is tumakbo ng Congress, kunyari, as a party list. Pinapayagan naman sa Constitution. Ngayon, ang problem, dumami ang Congress. 300 yung problema. Ang daming budget na lalabas nun. Oo, siyempre. Mapupunta na sa kanila, hindi sa taong bayan. Kung ako lang ang masusunod, dapat talaga yung Congress, isara na lang yan. Isara na lang yan. Paano natin masara-sara ang Congress? Anong paraan? Revolutionary. Revolutionary. Kasi pag revolutionary, meaning, standby mo ng 1997 Constitution. Oo. May danger doon kasi pagka nag-revolutionary government, nandoon yung temptation na doon siya maghahawak sa revolutionary government. Doon yung temptation, anything goes. So lahat ng delikado pa lang revolutionary government. Delikado if it is run by people who are also corrupted. Who might be corrupted. Yun. Kasi hawak mo na yung power. Ng bayan. Yung problema sa mga kababayan natin, hindi, pagka people power, tapos na. Yun yung danger. Kaya nag-isip kami ng mag-manage ng tindahan o sari-sari store. Kasi,
Yung people power ang madali. Yun yung madali. Pero yung pagkatapos nun, Ang mahirap. ang mahirap, mamanahin mo kasi Ang problema. yung problema ng previous na administration. Yun ang mahirap. Hindi lang naman sinasabi natin previous ng Marcos. Hindi, lahat yan. Lahat yan, pababa. You're talking of 1986, 87, simula nung Doon EDSA na 1. 86 na lang tayo. 86, Oo. EDSA 1. Simula noon hanggang ngayon. Kasi ang pag-asa natin sana noon, kaya nag-alsa ang taong bayan noong 1986, ang inaakala natin, total reform talaga, pagbabago ng bansa. Hindi, lalong lumala ngayon eh. Kasi, at that time, ewan ko kasi, ang problem kasi intent eh. Intent. The intent. Was the intent of EDSA 1, nandun tayo, was the intent of EDSA 1 really? Hindi, nasakwan lang ako, sir. Naka-standby lang ako sa Ranger. Nandun nga. Sinasabi nga nila na nung mga sinaramo sila, talong-talong sila doon, pati yung mga kasama ko mga tingin, yung mga mista mo sir, nandun na. Tumatalong-talong sila. Atin na ang Ranger! Uy, luko-luko. Andito ba kami? Nasa gobyerno pa kami. Yan din nasabi ko. Ang gano'n siya. Kasi hindi tayo nagtampo doon siya. nawala ako. Hindi tayo nagtampo doon. Nawala ako. Oo. Yung pagkawala ko, sabi ni Lieutenant Kidilya, tsaka ni Paddy Boy, Yung kababata ko yan. sila Noel Buan, 84. Oo. Si Bian Casis, 82. Nawala ako. Ang kala nila, pumunta na ako sa Aguinaldo. Sir. Hindi pwedeng iwanan mo yung tao pagka ganyan. Mga junior officer, hindi nyo pwedeng iwanan yung tao nyo and then magsa-sign in kayo sa kung sino man yung nagrarally. Hindi pwede yon. Junior officers, makinig kayo. Hindi basta-basta iwanan mo yung tao. Ako, hindi ko iniwanan yung tao. Kaya nandun ka pala sa headquarters. Nag-recon ako. Nire-recon ko yung... Kung anong mangyayari at magiging action mo, ganun ang ibig sabihin nun. Basta alam ko yung nangyayari. Alam ko yung Aguinaldo. Alam ko yung radio... yung Bombo, yung Region Gitli. Nandun yung sa Bimapa, sa building ni Ramon Jacinto, RJ Building. May mga military doon. Na mga na DND, SND, no? SND. DND, mga DND. Mga kalabanan ng gobyerno. Oo, nandun sila. Apat yung nakita ko doon ng mga official, colonel, captain, major. Nandun sila. Kilala ko naman lahat eh. Tapos yung hindi kayo nag-usap sir, hindi kayo nag-usap kung saan kayo. Kamustahan. Pero hindi niya alam kung nasaan kang posisyon ngayon. Hindi, alam nila na nasa Ranger ako. Pero hindi alam. Tapos ang sabi ko sa nila, sir, baka orderan kami, salakayin kayo. Yun yung Pero just in case na salakayin kayo, I might be the lead officer na kasama. Hindi ko bibitawan yung unit, sir. So, yan, yun yung And then, bumalik ako. Nawala na yung mga, doon, mista ko. Wala na yung mga tao, yung mga opisyal. Nandun na sa Aguinaldo. Tatatalo, nakita ko yun. Na-announce na yung Ramos. Ate na balita. Ate na yung Ranger, nandito. Nandito yung mga officers, hindi nila matiis yung order. Mga saywar nun eh. Narinig ko rin siya. Nakita ko sa TV. Pero ang nakita ko na lang, yung Marines. Naiwan pa yung Marines. Naiwan pa yung Marines. Sabi ko, baka kanyonin tayo ng Marines dito. Yun ang iniisip ko nun eh. Inausap ko yung tropa. Dati ko naman mga kasama sa Davao. 6 company na iwan doon. Yung Ranger, sir. Oo. Tapos sabi ko, ako na nga hawak sa inyo. Sinabi ko rin kay Limahong, Colonel Lim. Lim. Limahong, yung chief of staff. Sabi ko, sir, ako na hawak ng tropa. Nag-OIC na ako ng company. No? Tapos nabi ko sa mga tropa, kanino kayo susunod? Doon sa mga senior, colonel, general, lapit na ma-retire mga yan, o sa akin kayo susunod, Tiniente Camote, second lieutenant. Sabi, siyempre sa inyo, sir. Hindi ka pa ng first lieutenant na kayo. Second lieutenant. Hindi pa lumalabas sa order niya. Wala pa, February, mga March 11 kami. March 11. Senior second lieutenant, wala pang promotion. So yun yung hinawakan ko lang sila, sabi ko, tulog lang kayo, sa akin kayo susunod. Nakailang kami, sakay baba, sa 6x. Gano'n? Oo, para salakayin. Hindi ko napansin seryo, pero ako, nandun rin ako bilang isang corporal noon, yung mga junior ko, sir, anong gagawin natin? Sabi ko, standby lang kayo. Ngayon, kung ayaw nyo ma-involve, umuwi muna kayo. But be sure, pag nagtawagan, nandito kayo, sabi ko.
ang naging ano doon, yung commanding general, si General Ramas, Sa Philippine Army. Oo. Tapos, parang questionable na sila sa Ranger. Si General Browner, yung commander ng yun na nakita nyo sa Malacanang na kasama ni General Bear. Yung sa TV pa, pinakita na, Sir, lusubin na natin. The Air Force are ready to fire. Ayaw ni Marcos Jr. Ayaw ni Marcos, Palagay ko ngayon yung Marcos Jr., kung magkaroon man ng ganyan. Walang iya. Ano ba? Lusob, sabi yan. Lusubin niya, si Metran yan. Lusubin niyo. Si Metran yan, lusubin niyo. Kaya malala natin tatay niya eh. Lala natin tatay niya, napakabait eh. Ayaw niyang isacrifice ang buong Pilipino sa kanyang kapangyarihan. Binigay niya na lang kasi ayaw niya yung magkasakitan ng kapwa sa Pilipino. Ngayon, ayaw ko. Tinako ba ng tinako? Susundutin mo ng aspile yung mata eh. Hindi naman. Siguro, gilid-gilid lang. Ngayon, ang mangyayari kasi ngayon. Kasi revolutionary ka, wala ng Commission Human Rights ngayon eh. Wala. Alisin, pagka-revolutionary government, alisin lahat. Para totally, revamp talaga. Para mabago natin. At that time, ang Marcos Sr., may puso para sa Pilipino. Even if merong, let's say, granting, may abuse. May abuse. Ang nag-aabuso nun talaga, actually, is yung mga general. Kasi ayaw nila mawala. He's a sick man, at saka yung mga negosyante. May sakit na lupo si Marcos eh. Lagi nagdadialysis. So, siya, weak na. Kaya ngayon nagkaroon ng parang for power. Sino ang uupo? Mamatay si Marcos, kunyari. Tapos nandun yung period ng eleksyon. Nagkaroon ng snap election eh. Snap election. Pumayag siya eh, yung Marcos. Pumayag siya. Kasi yung ng Amerikano. Ayun ang request. Di ba taong bayan? Nakikialam ang Amerikano nun. Pero taong bayan ang nag-request yata o chinalis ng Amerikano. Chinalis ng Amerikano. Hindi ka namin susuportahan, susuporta ka namin pagka nanalo ka. Ganon ang dating. So, ang problema, nung week siya, muntik na mamatay yan eh, nang ni-rush up sa pag-dialysis. Parang ang lumabas, ang papalit, either si Imelda or si Bear. Yun ang kwento. Ngayon, yun yung kwento. Kanya-kanyang kwento yan eh. Yung kay JPE naman, syempre siya yung Secretary of Defense, Minister of Defense. Nagtampo rin. Siya yung laging loyal eh. So gusto niya siya. So ayaw niya. Ngayon si Senator Honasan, yung gringo Honasan. Bali-bali niya. Siyempre, trusted, loyal. So nabuo yung nagkaroon ng parang plot. Plot, you can say na parang maipwesto si Enrile. Kaya nagkudeta eh, yung parang yun. So therefore, si Ramos doon, nasingit lang siya sa sitwasyon. Pinagkanihunasan yung yung pirma ng arrest order. Ng presidente. Kinuwento sa akin yung nasan yan. Na ayaw sumali ni General Ramos. Tapos noon, gusto nila sumali. So ang ginawa, pinagkinihunasan yung firma, letterhead Malacanang, ordering the arrest of Ramos. Kita mo yan, sir? Yun. And then napika si Ramos, mula raw yung tengi eh. Ay sumali. Kaya nga sabi niyo doon sa barko, sa prison ship, pinupuntahan ko siya eh. Sabi, yan, tobacco na yan. Saling pusa lang yan. Hindi naman hero ng EDSA yan eh. Saling pusa lang. Galit na galit si Gringo. Kasi, si Ramos, binira sila Enrile tsaka si Honasan. Parang di nakasama. Kaya galit. So, yun yung kwento. Tapos nung natapos, si General Canieso kasi, yung naging bossing ko, pinasundo sa akin. Ako lang nga may sasakyan na coaching karag-karag, civilian ba? Hindi man usong coaching ngayon. Hindi pa uso, mahirap pa lang noon. Ako may kotse na ako. Sa buong armed forces siguro may kotse, wala pang 100 o 50 na officers. Kasi sweldo na ng tiniente, 2,700, 3,500, gano'n, lahat. 3,000? 3,000 na ang tiniente noon. Ngayon, magkano ang tiniente? 50 plus, 58,000 yata. So you can see the difference. Ngayon, yung tiniente, pwede mag-down ng sasakyan. Private nga nakakakuha Nakakabili ng sasakyan. Dami. Mayroon nga ako nakita, PFC, pagbaba, ang kanya,
Ford Raptor. So, Kaya ngayon, nakakabili lahat. Okay lang, lakasan lang. Pasalamat siya kay Duterte kasi tinaas niya yung antas ng livelihood. Iyon ang napaganda. Sa totoo lang, part ng doon sa armed forces, since nag-start ako sa servisyo, mga 70s, start ng 70s, sa time ni Duterte, napakaganda ng kanilang buhay sa sundalo. Pero retired na ako doon. Pero naramdaman ko dahil sa pension na lang. Biro mo, napaka-standard nung sundalo ngayon. Kano sundalo? Alam mo ba ang sweldo ng sundalo? 1:1 sa dollar sa Amerika. Kung kaya sweldo nyo 2,000 kunyari, sa Amerika, 2,000 dolyar ang sweldo. Kaya nga nung 1985, nung inimbita ako mag-US Army, lateral. Kung second lieutenant daw ako, promotable na ako sa first lieutenant. Sabi ko, sige, promote ka namin. Pasok ka, first lieutenant. Sabi ganun. 2,000 dolyar ang sweldo, may get, 2,600. Sa US? Oo, US Army sana ako. Ngayon sabi ko, ayoko gusto ko mag-chief of staff. One day, paplanuhin ko na yun. Kaya hindi ako, sabi ko, sayang naman. Kaya, yun yung nangyari. Ngayon, balik tayo sa EDSA. Nung nasundo si Cañeso, siya yung tumayo na commanding general. So, naging dalawa commanding general. Cañeso tsaka si Ramas. Testigo ka nun? Testigo ka talaga nun? Oo, dalawa. Dahil panahon nyo yun Ikaw ang aide ni... Hindi pa ako aide. Hindi ka pa aide. Hindi pa aide. Natandaan lang ako na ako yung sumundo sa kanya. Kay General Cañeso. Ako yung sumundo. Pinakalitan ko pa Napagkamalang kong sarhento. Kasi nung lumabas sila Major Hongko, yung segundo. Hongko. Kaya pala napasama sa Ranger kasi si trusted ni siguro ni Cañeso si Hongko. Kaya napunta siya yung nandoon na kinakausap si Colonel Lim. Boss ko yun Kilala ko naman namin yun kasi ewan ko, laki nandun sa Ranger. Sino Hongko? Hongko. Tsaka si nandun naman yung original, si Gadula. Gadula. Yung Captain Gadula. Si G4. G4. Ngayon si... Hindi, Assistant G4 yun. Assistant G4 si Lim Tapos naging chief of staff. Tapos current G4. So, sinama ko ni Hongko at saka ni... tinawag, Iging! Di siyempre, brace up ako. Bakit sir? Yes sir. Ikaw lang ang may kotse dito. Sunduin mo si General Cañeso. Kasi ang kotse ko nun, Dodge Colt puta, bigat to na. Dodge Colt na yung yung two-tone, yung leather yung bubong. Lang yan, mga 30 mil noong araw. May pera akong naipon galing sa US yung training ko. Sa US? Ranger, Nakapagbalik ako, actually, naiwan ko yung pera na 50,000 na supposed to be baon ko. Yung baon ko, $1 lang galing sa tatay ko. Naawa sa wala akong pera. Binigyan ako $1. Tapos isa, nagpabili ng Pacmeyer grip, si Captain Papustan o si Captain Abinyante. Pabili ng grip ng 45. Binigyan ako $1. Yun ang baon ko, $2. Kaya nga, dumating ako Amerika, wala akong pera-pera naiwan yung pera. Wala nang time ma-convert to dollar. Nung pagsundo kay Cañeso, pinapatay pa yung ilaw. Ay, bakit papatay na ilaw? May headlight yan, dilim-dilim Pitch dark walang buwan. Walang ilaw sa mga kalsada doon sa Bonifacio Quarters. Sabi, baka ratratin tayo kasi nagkalat yung MSU. MSU. Bata nila, General Ramas. Mga security ba? So, pinatay ko ilaw. Pagka, parada, yan yung quarters. May iwan ka na dito, Iking, pasok muna kami. Usap sila. Paglabas, may isang lumabas. Umihi doon sa fender na sasakyan, doon sa may gulong. Walang iihian Sabi ko, huy! Huy, master! Huwag ka dyan umihi, dyan ka pa umihi. Ayun ganun. Diyan pa sa yung maya-maya, lumabas na sila Major Hongko, tsaka si Gadula, nagbabay na. Babay ma'am. Kasi nahanap ko si sir. Akala ko yung umihi, Sarito. security, sarito.
Sabi ko, Sarge, huwag ka dyan umihi. Hindi ka lang pinasin. Matawa lang. Maya sumakay sa harap. Oh. Iging, diyan ang kanyeso. Sorry, sir. Sorry, sir. Tapos, pinapandar kay kotse, ayaw mandar. Oh. Ilus yung baterya ba? Oh, Yung sa, yung terminal, Oh. Pwede po dyan pagka, Lentek, matapos na ito revolusyon, nandito pa tayo. Sabi ko sa kanya, well, okay, sir. Bakit? Sir, magtatampo yung kotse. Nakakarinig yan. Oh. Bang klase kang kotse mo, May utak. Tapos sabi ko, sir, suyuin nyo. Timothy, sabi kong ganyan. Timothy, mandar ka na. Kailangan ka na mandar. Tapos, hinahapahit-pahit kong ganyan yung dashboard. Timothy, mandar ka na. Ngayon ka pa nag-abirya. Tapos sabi, mamaya si Jerry Canieso, Timothy, mandar ka na. Nakikaya rin si Jerry Canieso. Mandar. Sabi niya, hayop tong kotse mo. Biling ko, magkano? Matalino pa sa mga opisyal. Anak na to, kaya Tapos punta na kami doon, kinulong, nandun si General Browner, commanding general ng Ranger J3 ni Bear. Ayun, usap-usap sila. Nandun lang ako sa labas. That's the time, kinausap ko yung sundalo. Tapos yung instruction, labas, sakay sa truck. Tapos sakay na sa truck, waiting for disposition. Hindi mo alam kung lulusobin mo ba yung Aguinaldo o yung radio station o kaya sasamamin tao. Mahirap yung mga junior officer. Yung hindi niya alam kung anong action dapat. Yung mga junior officer, yun yung umaandar sa utak nila ngayon. Saan sila? Kung sa taong bayan, sa konstitusyon, o sa bangag. Kung sa bangag, o kaya doon sa mga commander nila. Kasi, siyempre, commander susundin nila yun. Do not break the chain of command ng banat, di ba? Pero there will be a time talaga, magbe-break yan. Pagka yung itaas talaga, mapuno. ayaw pakinggan yung tao. Magbe-break yan pagka Kaya paano kung ang mga enlisted personnel hindi susunod? Hindi makakaano yung enlisted personnel kung hindi sasama ng mga tinyente. Very dangerous yung walang kasi official. In my experience, kasi nag-enlisted ako. Halimbawa, ang rango mo, sergeant pababa, ang pakiramdam mo, ang sinusunod mo niya, yung lieutenant pababa. Yung pataas na yan, hindi namin naramdaman yung bilang isang sarento. Yung mga master, medyo matured na yung isip nila kung sa sila mag-isip. Pero yung mga baba ng rango ng mga enlisted personnel, sa totoo lang, kasi sarento ako bago ako naging official, mataas ang pagtingin namin sa mga major, captain, lieutenant. Yun yung aming lagi nakakasama. Yan lagi namin nakakasama. So, ganun ang nakikita natin. So, ang dilema nila, as in yung dilema natin noon, junior, ang dilema is, saan na ako? Kasi yung mga junior, idealistic pa yan Yung talaga, kay academy, kay OCS, kay direct, o kaya reservist. Ano yan, idealistic. Yung mga sargento, down the line, mga follower yan. Kung saan yung official, doon sila. So, walang problem yan. Kung saan yung mga tinyente. Yung mga tinyente. Ngayon, ang problem ngayon, kung saan si kapitan. Si kapitan. Kaya kung medyo gising yung kapitan sa katotohanan, okay yan, intact. So, you're talking of company commanders down the line. Pero kung si Lieutenant Colonel at saka yung staff niya, Major, Captain, ang mga battalion commander, medyo gising din, buo na yan, batalyon. Untak yan. That's why, kung ang officer niya ay kapares ng kanilang pag-iisip, kasi without batalyon commander, hindi niya rin madadala yung mga sarento. Hindi. Hindi niya madadala. Dito ang sarento mag-rely sa mga tinyente. Now, ang batalyon commander, pag hindi niya rin nadala ang officer, wala rin. Ganyan din sa ibang branch of service. Kaya ikaw commander ka ng helicopter o fighter o whatever. It is the chain of command. Official, tapos yung mga mas mababa ng official, yung mga junior, and then yung mga sundalo. Intact yan lagi. Now, kung yung official corrupted,
Kasama yan. Galit yung mga enlisted dyan pagka alam niya kurang batalyon commander. Pero kung namudmuran yung yung may pinagsamahan yan, may chance na sumama yung mga bata, yung mga sundalo, doon sa official na corrupted. They are led astray sa mali. Ganon. Because mali official. Mali official. Ang nagdadalang doon is may pinagsamaan sila sa combat, mga ganon ba? Kaya kahit corrupted. Ngayon ang danger dyan, sa break, ang danger sa mag-break dyan, pinag-usapan namin to, talking aloud mga kababayan, para naintindihan nyo rin eh. Para alam nyo rin ang mangyayari. Yung major o colonel, lieutenant colonel, mga battalion commander, pagka hindi nagkaroon ng break dito sa brigade commander, colonel, yung colonel to general. Yung brigade commander, medyo mahirap ikwan yan. Kasi may mga battalion commander yan. So mahirap. Kung brigade commander ang kukunin mo na commander, yung battalion, hindi mo pa sigurado. Kailangan yung battalion commander, halimbawa 3 battalion commander, kailangan yung 3 o 2 battalion commander sa iyo sunod sa brigade. Ang mangyayari dyan, usually, sa mga nakaraan ng mga coup, kasi mga nga kami, na daanan namin yan eh. Ako, napasama rin ako. Diyan nakatapag sir, yung plano natin doon, kay GMA, kasama ko doon sa overall planning ng GMA out. Kaya nga lang, medyo walang sumama sa amin, kaya tinatuloy. Kasi, ang critical dyan is taong bayan. Taong bayan. Ilan yung kudeta na dumaan nun, walang tao, nandun yung military. EDSA, 2,000 lang. Yung mga ganon, 3,000 lang yung tropa nila Ramos o Nasan. 3,000 lang. But they were able to do it with 3,000, 2,000 men. 3,000 men. The key factor is yung taong bayan. Nung sinabi nila na si Enrile kasi sinabi, naniniwala kami ang nanalo sa eleksyon ay si Cory Aquino. Yung mga tao, ganon. Kasi gusto nila palitan na si Marcos. Marcos Sr., hindi Junior. So, nung sinabing ganon, naniniwala kami, dinaya si Cory Aquino, ang maging presidente dapat si Cory Aquino. Si Cardinal Sin, sinabi sa mga lumabas kayo, protektahan ninyo yung military. Kaya yun, naglabasan yung tao. So, dalawa yung doon. Dalawang factor ang mahalaga. Number 1 is the declaration na si Cory Aquino ang dapat naging presidente. Kaya kayo mga nag-iisip kayo ngayon ng mga rally, mga action, you cannot win if your proclamation is kayo maghuhunta. Mali yun. Because you have to say it should be Inday Sara who should be the president because of constitutional succession. Tatanggalin mo ang presidente, papalit ang vice president. Because by virtue of the constitution, and military junta, the same pa rin. Hindi, ang military junta kasi, pag questionable yung dating Kasi pagka junta, sino ako po? Yun ang tanong. Sino ako po? Yun ang malaking problema. Sino ang pinuno? Sino ang pinuno? Baka magka-problema ngayon, dyan. Kung merong mga military men, sorry mga kabagang, sorry kung merong mga military men na nag-iisip, may uupo na iba other than itong si Inday Sara, delikado kayo because you will be confronted by another revolution. The revolution of the Duterte supporters. Because 32 million yun, may mandato si Inday. In-explain ko para alam nyo at walang pumasok sa utak ninyo na mag-revgov tayo and then wala si Inday Sara. Mali yun. Because pagka magre-revgov ka, dapat nandyan si Inday Sara. Even if yung wala kayong magawa kasi siya yung constitution. Tingnan nyo chicken and egg. Ano unang ngayon meron? Constitution o revolutionary government? Dito po na constitution. Constitution, dyan? Constitution muna ang lilitaw bago ang revolution magbibis pa rin sa nandyan yung constitution kaya hindi ka pwedeng umiral yung revolutionary government. So, yung kung sino ilulugar, hindi pwedeng yung revolutionary government ang magsasabi.
is the Constitution. Mm. Malinaw, di ba? Chicken and egg. Sino nauna? Manok o itlog? Yung itlog, revolutionary government. Yung manok, konstitusyon. Ang sabi sa konstitusyon, pag di na pwede si Marcos, kunyari, natanggal, tinanggal siya, withdrawal of support, nag-withdraw yung PSG, inano siya, inupakan siya, o whatever, natakot, umalis na, parang EDSA 1, Part 2. Okay, tinanggal siya ng Amerikano. No? Maraming possibilities. So, okay na, overdose, bangag eh. Overdose. So, hindi na siya kapabol na mag-lead ng bansa. So, kung kunyaring, kahit sino man sa inyo, mga kababayan, magalit din, gustong magalit sa akin, pag sinabi niyong revolutionary government, it cannot be na iba ang nakaupo. Kasi nauna yung Constitution. It's a violation of the Constitution kung si Inday Sara Yehechoquera. May mga ganon nag-iisip. So, lalaban yung Inday Sara group. Yes. Hindi siyang mamumuno. At tayo, ang stand natin is we will defend the Constitution. We will defend the Filipino people. We will uphold the Constitution. And the armed forces should, and the PNP should uphold the Constitution. Yan sinumpa nila. Ang sabi sa Constitution, kung mawala yung presidente, panik ang Inday Sara. So yun yung given. Ngayon, kung ang Inday Sara gustong mag-declare ng revolutionary government or in the process nagkaroon ng revolutionary government. Nagkaroon problema, i-declare na ngayon. Siya yung head ng revolutionary government. Siya ang pinuno ng revolutionary government. Or kung yung si Inday Sara, nagbigay siya ng order sa revolutionary government, sa council, sabi, ayusin niyo yan, dinisin niyo. Yun yun. Still, isa Sara. Siya pa rin ang kukuman. And then, pwedeng i-reboot yan. Now, yung talk of revolutionary government, na i-reboot, yun na kailangan dyan, lahat linisin na. Wala yung bakla-bakla ba na, house job, yung ganun ba na, dito mabait ka, dito o masama ka, yung mahigpit ka. Hindi, lahat yan. Kung ang peg natin ay tapusin ang korupsyon at maglagay ng death penalty, walang santo-santo. Ubusin yan. Ikaw ba, kunyari may kapatid ka, naging korap, ay meron death penalty, anong gagawin mo? Gagamitin mo yung position mo para pigilan? Nagnakaw yung kapatid mo. Talagang konstitusyon pa rin. Batas pa rin ang kundi kaya nga, wala tayong magagawa. Kasi yun ang prinsipyo natin kaya nga, hindi pwede yung pagka you will ask for favor. Hindi, kasi kung ang peg mo ay i-reboot yan, tapusin mo yung katiwalian, yung mali, mag-install ka ng death penalty, walang ano-ano yan, walang pipiliin. Kaya ikaw pa Supreme Court, kung ikaw pa politiko, senator, congressman, o kaya barangay captain, o kaya empleyado, damay ka. Kahit ka mag-anak mo. Siyempre, gano'n. Kaya kahit mistake mo. Delikado. Kahit mistake mo. Maraming mistake ko. I'm sorry, mistake. Mga mistake ko ilan lang yung nagpaparamdam sa akin Huwag kayong paparamdam pagtapos na ang sitwasyon. Kaya sorry. Sir, na-discuss natin yan ng unang vlog natin yung Constitution. Na part na yun. Dagdagan na natin, i-discuss siguro kasi para maintindihan ng bawat Pilipino. Kasi nga, nagiging tanga tayo o naabuso tayo dahil hindi natin alam ang karapatan natin. Sabi natin na duwag, pero kung may alam mo na karapatan mo, maaaring tatapang ka rin. Ito na sir yung Constitution. Tagalog sir yung na-search ko mas maganda yung Tagalog kasi Tagalog yung lumabas. Meron yung sa taas. English, wala. Ito Tagalog yung napindot ko hinahanap ko Mas mahirap yung Tagalog. Mahirap ang Tagalog. Mahirap Tagalog. Parang hindi Pilipino. Mas mahirap intindihan ang Tagalog sa totoo lang. Halapin ko muna yung kwan. Mahirap yung Tagalog rin sa totoo lang. Nagalit yung mga customer. Kapitbahay. Maingay. Customer ba? Customer nila. Maingay. Downloading. Ano ba ito? So, saan ba ito? Iba yung lumabas ayaw talaga So, yung
ito muna, habang naghahanap ka, lagay mo, Philippine Constitution English. Okay, hinahanap ko nga eh. Kaya nga yung revolutionary government, mga kababayan, hindi basta-basta yun na para kang magluto ng tawag dito, pakbet. Iba-ibang sangkap yun. Kaya nga, hindi gano'ng kadali, no? You have to think about sino matanggal, who do you replace, what agencies needs to be rebooted, or kinakailangan, lahat. You're talking of COMELEC, COMELEC, it has to be rebooted. So you're talking of no elections. Ganyan yung pagdating ng revolutionary government na you're talking of what will you do with Congress, which is corrupted? What are you going to do with Senate, which is also perceived corrupted? 5 billion binayad para sa isang senator, para dun sa and then yung BICAM pinirmahan ng iba, ang daming mga na issues ba. It's all about corruption. Now, yung tanong is about the agency, Senate, Congress, di ba? Ito na, sir. What are you going to do? Tapusin ko lang. What are you going to do doon sa tao? Congressman, senator. O anong gagawin nyo? Uhulihin. O hindi uhulihin ninyo. Sino mag-implement? Military. Ayan na naman, ibibigay nyo naman sa AFP at sa PNP. Hindi pa nga hindi nyo pa nga alam kung kakampi sa inyo. O, yun yung problema nyo. Kami, alam namin kakampi sa amin. No. Kakampi sa amin eh. Pero, ang doon, it's really, what's taking it so long is because there are so many things na dapat mapag-usapan yung detalye. You do not just go out there and then declare, rally. No. It's the taking responsibility ang mahirap. Because hindi yung kayo magrarally kayo, sasama kayo, gusto nyo baguhin ang Pilipinas. Pero yung aftermath, bibitawan nyo kung kanino, mahirap. Mahirap yun. Ayaw natin ng basta-basta bara-bara. Kaya nga, ang mahalaga dyan, pag-usapan kung sino ang Revolutionary Council. Kung nandun talaga nakaupo ang presidente. Tapos, kung ano-ano pa ang mga babaguhin. Sabi, magre-reboot. O ano yung re-reboot? O ano-anong gagawin? Kami, alam namin. Kaya nga, whether we go for a revolutionary government remains to be seen. So, hindi pwede yung bara-bara. Okay. Yung mga nagsasabi na, atat-natat ng bara-bara. ang doon, ang mahalaga doon is, hindi pwede itong basta-basta. Kaya mga nagsasabi, now na, atat-natat kayo. Isipin nyo, laliman nyo yung utak nyo. This is about a country's future. This is about the Filipino people, 119 million. Hindi ito pwedeng bara-bara. Kinakailangan ito, well thought of, tapos nun, alam nyo yung consequences, alam nyo yung mapapahamak yung tao, kung sakali, alam nyo. Hindi pwede yung pagkami. Iba nga dyan may mga comment Lusubin na raw malaki niya. Anong klaseng yun? Lusubin na. May mga nagko-comment sa akin. Sa akin, ganun din. Sinasabi rin nila na, now na, ngayon na, bakit patagalin pa natin? Pinapatagal nyo. Ubus ka ba ng bayan? Ubusan ka ba ng bayan? Alam namin yun na hindi naman maubusan ka ba ng bayan. Hindi, kasi every year may budget, every year may kita ang Pilipinas. Ngayon, ang mahalaga doon is, kung may nangyaring ganyan na revolutionary government is paano makukuha, mababawi yung ninakaw na yaman. Yun yung dapat. Pag-aralan. Hindi, bara-bara. Sige, now na, rally. Tapos nun, baksak na si Marcos. And then what? Paano kung lumaban yung tao? Paano kunyari yung AFP hindi kumampi sa inyo? O paano? O di iyak-iyak kayo? Hindi pwedeng ganun. Ang daming, may mga officers na gusto si Marcos. May mga officers na ayaw kay Sara. May mga officers gusto kay Sara. Ano gusto nyo? Magchapsuy tayo? Magpatayan tayo? Yun ang ayaw natin mangyari. Mauwi tayo sa civil war. Kasi yun ang gusto ng komunista. Yan. Gustong pag-awayin tayo para sila ang papapil. Matalino naman tayo kaya nila. Kaya hindi obrang NPA. So,
yung mga na pro-Marcos na mga AFP, mag-isip naman kayo. Ang taong bayan ang tingnan ninyo. Kasi nga, kung nakikinabang tayo, kung anong bagay naman na nakikinabang kayo, mga loyal sa administration, i-balance ninyo ang pagtingin nyo sa ating bayan, sa ating gobyerno. Kasi nga, ngayon, majority of the Filipino people, galit na sa taong bayan, galit na sa Pangulo, dahil hindi nga siya tunay na leader. Masabing tunay, weak leader. Ang problema, weak leader na siya, ibangag pa. Yun yung problema natin. So, pag-aralan natin, AFP, nakikiusap ako. Yung mga kasabayan ko dyan sa AFP, alam niyo sir, hindi niyo alam, contemporaries ko lahat ang ngayon nakaupo. So, sila yung mga kasabayan namin. 89, 90, 91, 92, 93, 94. Mga kasabayan ko yan, mga kasabayan ko sa mga... Diba 74 ka pa pumasok nga? 74 ako as Boy Scout. As Boy Scout, 74. Nakapatay lang ng maraming rebelde. 17, 3 days, 400 ang kalaban namin, 17 lang kami. Yun yung karanasan ko. Tapos naging sundalo ko 79. Ngayon tuloy, ako naging officer 91. So, ibig sabihin, contemporary ko ngayon nandiyan. Hello mga kasabayan ko teniente. Andito tayo, nakikita tayo sa conference. Kaya nauna lang ako nag-retire kasi may edad na ako sa inyo. Bago namin iwanan yung RevGov na yun, babala doon sa mga nagpaplano. Babala sa nagpaplano ng RevGov. Pwedeng masingitan ng komunista. Pwedeng masingitan kayo ng mga dos-dos ng administrasyon. Padadamahin kayo. Tapos nun, malaman lang yung plano niyo and then, kaboom, huli kayo. Kaya, ang sa akin, huwag kayo magkapura. And galit na galit ng tao, hindi mo na maano eh. This administration succeeded in destabilizing itself. Kung meron man threat to the current administration, ang threat is yung sarili niya. Nag-destabilize siya eh. Masyadong maraming ninakaw, nagalit ang tao. Kaya nga, tas maraming bangag, maraming droga ngayon, nandiyan pa yung komunista, kitang-kita ng tao yung pinalabas ninyo na abuso. Contempt. Yes or no? Yung ganun ba? Sabi, kukulong pa si Grijaldo, Colonel Grijaldo, ano ka lang? Easy lang. Mga relatives ni Grijaldo na nagbibisita sa kanya, parating mo sa kanila, easy lang yan. At mayroong darating para sa iyo na binigyan ng Panginoon. Mayroong ibibigay sa iyo ng Panginoon. Tapos yung gusto kong sabihin, yung mga nagpaplano yung kilos na yan ng revolutionary government, babala kasi huwag kayong bara-bara na para lang makuha. Kunyari, ito. Marcos. Hindi, isa kang sa AFP. AFP. Isang PNP. Huwag kayong basta-basta na magpapasok sa isang agreement. Gawin kitang magandang posisyon. Yung ganon, pangit yun. If ever this country has to change, you start from yourself. Hindi pwede you want change and then babanata mo ngayon ng agreement na sige, manalo lang, bigyan kita ng pwesto. Mali yun. Kung gusto nyo ng pagbabago, mga kababayan, let's do this properly. Walang pera-pera. Walang pangako. Walang posisyon. Galing sa puso ang pagmamahal sa bayan. Yun ang dapat. And truly, I believe makakamit yung pagbabago because whoever you are, mga kababayan, kung galing sa puso ninyo, God will bless you. Yun, tutulungan kayo. Ano tayo? Okay, 97 kasi baka humaba ng oras natin. So, dito tayo sa declaration, Article 2, Declaration of Principle in State and Policies. Nandito tayo sa last. Nabanggit naman natin siya yung 606, the separation of church and state. Okay na tayo dyan. Kung hindi nyo masundan, balikan nyo yung aming sinundan itong vlog na ito. Okay, number 7, state policies. Number 7, 6 to 7.
the state shall pursue an independent foreign policy in its relation with other states, and the paramount of consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the rights to self-determination. Kaya nga di dapat tayo ma-pressure ng kahit anong bansa. Tama yung policy ni Digong na independent foreign policy na sa konstitusyon. Maliwanag. Now, kung tayo masunod, mga kababayan, we should be a neutral state. Yung revolutionary government should pursue an independent foreign policy, and to further it one level up, we declare the country as a neutral state. Parang Switzerland ba? Nagkagera ng digmaan ng World War II, World War I, neutral ang Switzerland. So, sa Pilipinas, ang dapat natin gawin, kung i-reboot natin, the policy should be neutral ang Pilipinas. Magpatayan kayo, wala kaming pakialam. Gawin namin hospital yung R&R area, punta kayo sa amin, enjoy yung beach nyo. Kaya ikaw kung mag-away man ng China at US, dito sa amin, hi, hello, ano kayo. Enjoy our country. Enjoy the medical facilities. Yon. Pero, kaya, ang ano dyan, total, si Trump, ang policy niya is mawala yung US bases, tanggalin, then walang problema. Kakusapin niya ang China para mag-trade na lang. Walang problema. Ang may problema ngayon yung administrasyon kasi they took a stand na kalabanin ang US pabonggahan ba. So independent may dadagdag ako. Independent foreign policy, we should be a neutral country if we want to have good relations with everyone. Tama si SAS, tama yung mga sinasabi ni SAS, pero kinakailangan palakasin natin ang ating armed forces para kung meron mang mangyari, pasukin man tayo, we can defend 119 million Filipinos. Kinakailangan yung ating reservists, all 50 million, kinakailangan maihanda sila. So yun. Hindi tayo basta-basta ibubuli kasi nakikita nila malakas ang ating sandatang lakas. Paano gagawin yun? Kinakailangan yung mataas ang budget nila. Kaya ang para magawa lahat. Ang pinapanindigan namin sa FGF, ang pinapanindigan namin, ang budget dapat ng AFP is 1 trillion. Ang layo doon sa 35 billion ngayon. How to make it work? We know we can make it work. Alam namin paano. So 1 trillion. Tapos babalik tayo doon sa budget, i-repeal yung revolutionary government will and can and will repeal 2025 na budget. Meaning to say, tigil lahat yan. 2025 budget na 6.3 trillion, balik tayo sa 3 trillion, which is mga 2016 na budget. Yung iba, iniisip, balik ng 1 year, which is 2024. Corrupted din yun . So, ang ano natin, since we will install a death penalty, kung yun yung proposal namin, yun yung panaginip namin, kung mangyari yun, mawawala yung korupsyon kasi sa 6 trillion na budget, kalahati punta sa korupsyon. So balik, ang effective 3 trillion. So why not, doon na lang tayo mag-budget na 3 trillion, which is a 2016 budget. Magtipid talaga tayo. Yung Congress, Senate, i-reboot natin. 82 congressmen na lang. Wala na yung party list. Sorry doon sa mga tumatakbo ng party list, no? Wala Kinakailangan natin tipirin yung ano natin. So, magiging against sa atin yung mga tumatakbong party list? Hindi. Para sa bayan, isipin nila. Kaya naman sila pumapasok kasi gusto nilang tumulong. Baguhin. So, ayan yung baguhin. That's the way, one way to mabago yung Pilipinas, yung corruption, malabanan ng corruption. Talagang dapat baguhin natin. Pero mga kababayan, pagka tinanong kayo anong problema, ang laging sagot, corruption. That's not the real problem. It's not corruption. Ang tanungin ninyo, paano naging corrupt? Paano naging corrupt? At bakit may nangungurap? So, ang bagsak niyan, kung kayo
kung kayo umano yung kotse mo, nagka-problema, anong gagawin nyo? Troubleshoot mo na, alamin nyo yung mga basic na problema. Baka mamaya, papa-overhaul, hindi naman pala yung problema. So, ayan, magre-reboot kayo, dapat alam nyo yung problema. No? Hindi yung corruption per se ang problema. And a lot of millions of Filipinos are saying corruption ang problema. It is just the tip of the problem. If you address corruption, you are not addressing the problem. The problem is it starts from the family. Kultura yung problema. Kultura. Family, and then yung education, and then yung work environment niya, and then it turns out you have a corrupted Filipino. Yun. Pagkadating ng politika, nag-fail yung family niya, bagsak niya, corrupt siya. Now, tignan nyo yung Duterte experience. No? Lagi ko sinasabi, kahit di ko kilala si Pangulong Duterte. Bakit siya hindi nangungurap? Kasi nga, nagkaroon siya, galing siya sa isang pamilya na pinapahalagahan ang pagseserbisyo. Galing siya sa isang pamilya na ang pagmamahal sa Pilipino, hindi sa pera. And Duterte, kahit pabugoy-bugoy yan, nung bata siya, na gaya ko nun eh. Hindi, kasi ang bugoy-bugoy, ipasok natin. Ang bugoy-bugoy, alam niya lahat ang problema. From down to up. Unlike yung mga oligarchs na mga pangulo, wala silang alam. Wala silang alam sa pinakamababang problema. Kaya nga naging effective na presidente si Duterte kasi galing sa pabugoy-bugoy. So alam niya mga bugoy. Yung mga nasa taas, ang alam pabugoy-bugoy, pero pang mayaman pa rin. So papasok pa rin sa korupsyon. Kasi kailangan na pera eh. Gumastos nga ng 500 billion na flood control, baha pa rin ng Bicol. Wala pang bakal. Nakakainis. Kaya nga, next. Number 8 na tayo. Number 8, Section 8. The Philippines, consisting with national interests, adopts and pursue a policy of freedom from nuclear weapons its territory. Ayan. So, tingnan nyo mga kababayan, very important yung US bases na yan, na alam dapat ng armed forces natin, bawal na bawal ang maglagay ng nuclear weapons. Tactical weapons, tactical missiles, pwede, TNT lang yun eh. Pero nasa Constitution, yung bawal ang nuclear weapons. Para gumawa ka magbili ka ng submarine na merong nuclear capability, strike capability, nuclear, bawal. Within Philippine territory, nakalagay dyan. That's why, kung magre-reboot tayo, magre-revgov kayo, dapat i-consider niya na i-amend yung provision na yan. Number 8. Okay. Because yung Constitution, nung ginawa yan, 1987. Isa pang example na dapat tignan, i-revisit, no? Yung dapat ang priority na gastusan natin is education. 1987 yon. Bakit 1987 nilagay sa Constitution? Kasi nga, ang tingin panay bobo tayo eh. So, kailangan ayusin mo yung educational system. Ilang taon na naraan na dekada na, 40 years. Bobo pa rin tayo eh. Tanga pa rin yung putante. Correct pa rin yung mga Kaya nga, hindi... Ginawang bobo tayo. Yung fail dissemination, education. Hindi nga may mali doon sa provision na yan. Bakit mo ililimit yung gastos, priority gastos is yung education? That was true noon. Pero ngayon, nagbabago na. Kinakailangan ng gastusan mo ngayon is yung food security, climate change, etc. Climate change. Yan ang problema ngayon eh. Poverty. Yung upliftment ng buhay. Unahin mo education. Hindi ko sinasabing wag kang gumastos sa education. Sinasabi ko, equally important. Defense, very important. Because it's a changing geographical landscape. Lahat nakapaligid sa'yo, panay mga meron ng interest. May interest at merong mga gamit, pandigma. Tayo wala. Tirador. Okay, number 9. Section 9. The state shall promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity and independence of the nation and free the people from
poverty, ito na yun through policies that provide adequate social services. Ang tanong, Promote full employment in rising standard of living and improve quality life at all. ang tanong, tama ba yung solusyon? Hindi ba binabiolate yung provision na yan ng Kongreso mismo, ng gobyerno? Kasi ang solusyon nila, ayuda. Nakatuktong doon, promote employment. Yung ayuda, hindi nagpo-promote employment. Wala dito yan Wala sa Section 9. Kaya nga, hindi. Mayroon dito sa Section 9, pero naabuso. Pasok yan sa Section 9. Misinterpreted. They are violating that specific provision by using ayuda. Billions and billions of ayuda na ang ginagawa is legalize vote buying. Kasi pagka ikaw binigyan kita, may utang na loob ka ngayon sa akin, kay Kapitan. Kasi sinali kita sa listahan. Tapos nun, ang effect niyan, kung sino yung sabihin ni Kapitan, yun iboboto mo. Ngayon, itong mga gagong politiko, sila ang nag-aayuda. Ibig sabihin, may vested interest sila na maboto sila sa susunod na sa dadating na eleksyon. Yun yung konsepto ngayon. Ngayon, legalized na vote buying. In a revolutionary government, ang dapat siguro nang gawin dyan, i-abolish ang ayuda. Wala nang ayuda. At tignan yung kaduktong provide employment, provide yung livelihood, increase the standard of living. Pasukan ko lang muna, sir. Dito kasi nakalagay, free the people from poverty through policies that provide adequate social services, promote full employment, a rising standard of living, and improve quality life for all. So, meaning, hindi nila pinopromote ang employment. Wala. Tinanggal niya. Kaya nga sabi ko nga, doon sa ayuda na yan, kaya pala natin magkaroon ng additional na trabaho kasi nagbibigay tayo. Yung for example, yung ayuda, umaabot ng per person, umaabot ng 10,000 to 20,000 ayuda. Kung umabot. Umaabot. Kung binulsa. Yun na nga ang problema. Doon sa budget, doon sa kanilang clearing, umabot ng 20,000. Pero ang nakararating sa taong bayan, 10,000. So, ang point ko dito, yung ayuda na yan, gawin na lang trabaho. Why not, hindi trabaho ang ibibigay? Para yun, mababawasan natin yung poverty at saka yung employment. Yun yung challenge. Oo. Yan ang dapat gawin nila. Hindi yung bigyan na ng bigay para lumalabas na utang na loob ng taong bayan. Trabaho dapat. Hindi na mababago yan ng current government kasi yun yung peg nila Yun yung game plan nila. Mahirap na. Hindi na magbabago yan, mga magnanakot. Di ba baguhin nga natin ng revolution yun, revolution gawin para mabago. Kung sino man yung dyan, tatayo, kung meron mang matapang na tatayo dyan, sana meron. Meron ba? Meron bang tatayo? Pakisagot na lang, ha? Pakisagot ninyo. Kung may tatayo dyan, na may bayag, na may balls, na baguhin lahat yan. You see, when you talk of revolutionary government, it's not just changing the president. It's not just installing another president. You have to think of the solutions. Hindi yung paikot-ikot lang tayong ganyan. Palit ka, or by way of a people power attempt, and then magbago ka. Tapos nun, wala rin. Ganun din. Ikot-ikot lang yan. Wala. Kaya nga, kung sawa na tao sa ganyan, dapat, one time, big time, tapusin natin to. Yung ganun ang peg. Solusyonan natin to. Yung ganun. Taong bayan, solusyonan natin o hayaan na lang natin maging mahirap na bansa tayo? Anyway, nasa poverty line na tayo ng Asia, tayo na pinakauli yata. Ang tanong buong mundo. Ang tanong nga, dapat tayo naglalaban na lang, nagre-relax, walking, yung aso natin. Senior na tayo. Para magpalakas, para hindi tayo walang pakialam ibang kababayan. Ang problema, mga kababayan, kayo ba mahal nyo ang bayan ninyo? Mahal nyo bang pamilya ninyo? Mahal nyo bang anak ninyo? Ito kasi pinag-uusapan nito. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa anak. Ang problema sa atin, wala tayong pagmamahal sa ating pamilya. Ang lumalabas ngayon, ito in my case,
hindi gano'n naintindihan ng aking pamilya na hindi alam nila, minamahal ko ang pamilya ko kasi yung future ng mga anak ko. Yung future ng anak ko. Kasi tayo sa mga edad natin nito, wala na tayo, palipas na tayo. Pero yung apo natin, sila ang magsasacrifice kung hindi sila kikilos. Kaya taong bayan, mag-isip kayo, mahalin yung pamilya nyo, mamilin nyo, huwag na yung bayan na lang siguro, yung pamilya nyo na lang. Once minahal nyo yung pamilya ninyo, tandaan nyo uunlad ang ating bayan. Pamilya na lang tayo mag-base kung hindi nyo naintindihan. Sa pamilya, pag minahal nyo yung pamilya nyo, uunlad ang bayan. Why? Because your children or your grandchildren, naintindihan nila, kakayod sila ng kakayod. Once kumakain sila ng kumakain, yung taxes na lalabas, may bibigay sa gobyerno. Ganun sana ang isipin. Ang request ko lang sa inyo, no, mga Pilipino, no, mga kababayan, hindi ito just na feeling na galit kayo and gusto nyo baguhin. Dapat ito, you have the commitment to see it through, no? To see it through. Kung sino man yang uupo dyan sa, bagong gobyerno, kung umabot man dyan yung panaginip ninyo, ay siguraduhin ninyo na matugunan ang mga problema. Ngayon, kung nakikita ninyo na medyo nalilihi sa daan, you have to tell them na, uy, mali, parang bumabalik tayo sa dati. That's why ang revolutionary government should have a feedback mechanism, a way na matutugunan yung mga grievances ng tao, no? A way para yung mga kababayan natin, lahat na sectors ma-represent ng Okay. Number 10. The state shall promote social justice in all phases of national development. Tama, itong number 10 kasi number 9 kanina. Number 10, the state shall promote social justice in all phases of national development. May question dyan. For example, yung mining law, kumukuha ng resources sa isang LGU, and then ano yung percentage na pupunta doon sa mga kababayan doon? Kunyari, national development. Kunyari, may kukunin yung lupa na sa mga tribo. Sila may pag-aari. Tribal, na yan. Minana na nila mula kanununuan, papasok ang... may batas tayo dyan Kaya nga. Ang problema, hindi nga, napipavor nagagago. Nagagago yung batas. Kaya daming violation sa Constitution ito. Kaya kayo mga kababayan kong mga nitibo, marami akong pamangkin ng mga nitibo sa Davao, na inagaw inyong karapatan. Kaya dapat tayo mga nitibo, magkaisa tayo para sa bayan. What would be nice is that kung kunyari RevGov, magkaroon ng Council of Elders. Na lahat represented ng 119 million Filipinos, kahit kayo sa 10 lang sa tribo o 100, yung elder mo sa tribo mo, represented kayo. Kaya may tatayo ka na, kunyari, sino yun, di ba? Na tatayo. Kung kunyari... So, ibig sabihin, lahat ng nitibo na grupo, dapat may representative sila. Correct. Kasi karamihan sa interland, sa dagat, yung mga sa Zamboanga, gano'n. Dapat. At lahat ng religious sector represented. Dako, ang dami. Hindi ba rin madami? Represented ang keyword. Para lahat equal. Yes. Ang treatment ng gobyerno. Yes. And then yung mga elders na yan can vote among themselves on an issue. Kaya kung ang issue bangag ang presidente, never nang again mangyari yung nangyayari ngayon. Meron tarantadong congressman na putang na kung ano-anong ginagawa, kaliwa kanan, may mga tuwadcom. Dapat mag-usap kagad yung elders. Hindi, matitrigger yan. Kaya kinakailangan i-amend ang Constitution na nakalagay doon yung Council of Elders and then ano yung triggering mechanism para mag-convene yung Council of Elders. Alam nga naman na naglagay ka nga ng presidente dyan, tapos sila laging ang magmamanage na yung Council of Elders. Dapat yung presidente ang nagmamanage. Emergency cases, yung Council of Elders. Pagka wala na magawa, meron kang
kunyari, meron ka sa armed forces. So, At saka MUP, pensioner. O pag-asa na natin MUP, hindi na ma-delay yung pension natin pag nangyari ito. MUP, magkaisa tayo, mga kapwa kong retired. Alam MUP ay yung mga pension. Men uniform and personnel. Ang solusyon do sa pension, pagka may budget yung 1 trillion yung Okay, armed forces. paliwanag natin yun, sir. Kung may budget na 1 trillion kunyari yung armed forces, gawa ng kunyari revolutionary government, ang masunod yung revolutionary government. Budget namin yung armed forces ng 1 trillion. Ako, I'm favoring Okay, paliwanag, makikinig kayo mga MUP, mga retired. I'm favoring 1 trillion, provided meron kang restrictions dun sa pera. Let's say, kunyari, 100 billion of the 1 trillion. 1 trillion, kukunin. 100 billion, ilagay mo into setting up defense industries. 100 billion, malaki. Gawaan ng baril, gawaan ng bala, gawaan ng missile, gawaan ng drone, gawaan ng night vision, gawaan ng uniforme, gawaan ng everything military. And then government to government, pagka high-tech na, gawaan ng mga fighter jet. Israel is willing to help us na gumawa ng fighter plane dito sa atin. Pilipinas. South Korea is willing to help us gumawa ng mga barko dito sa atin. Now, kunyari, naglagay ka ng 100 billion, sinetap mo, kahit 200 billion, it's owned by the government. It's owned by the government. Now, pagka yun, minanage mo, at bumalik yung pera, 10% na lang. Ng 200 billion na kamo. So, 20 billion. Sobra-sobra yung sa pensyon. Yun yung, wala kang problema sa pensyon. Na manggagaling pa nasyonal. Magkano ginagasos sa pensyon ng ano? Magkano ginagasos ng bawat every year? Every year. 4 billion, 5 billion, 6 billion, 16 billion. Nasa 18 billion yata 18 billion. Ngayon, tanong. Kung yung 18 billion, lagi mong kukunin sa national, sa budget, parang ang gago. It's not replicating. You have to put in something, a mechanism na laging kumikita from a start of, kunyari, 200 billion o kaya 300 billion. And if managed properly, total may death penalty at walang gagawa ng kagaguhan dyan, mamamanage yan para maganda yung kikitain. Maset up mo yan. In no time, yung defense establishment, yung MUP na ma-retire, kayang-kayang pensyonan siya. So, hindi na talaga madidelay yan. Kasi, walang delay. Automatic yan. Matic na yan. Kasi kumikita yan, sobra, ano na ulit. Yung sobra, ibigay sa process development, improvement. Hindi. Meron kang, kasi 1 trillion yun eh. 200 pa lang na gastos mo, may 800 billion ka pa eh. So, doon na yung mga depensa. Pero ang punto pa doon, tinuhog mo. Yun ang mahalaga dyan. Tuhog. Sa konting pera, doon sa pera na yon, inayos mo yung pension, nilagyan mo ng defense capability yung armed forces, makakagawa siya ng mga equipment na pwede mong ibenta yung excess. Benta mo sa Africa, benta mo sa bansa na gusto ng uniforme. Kasi gumagawa tayo, tumatahi tayo uniforme. Benta mo ng night vision, compass, anything military, combat boots, etc. na pwede nating gawin dito. Ngayon, anong kaduktong doon? Magkaroon ng trabaho yung mga Pilipino. Gawin mo Luzon, Visayas, Mindanao. O di, dami talaga magagawa. Kaya nga bawat region, pwede mo lagyan nyo ng factory ng defense equipment and then, buhay yung tao ron. Maiwasan mo yung pag-plak sa syudad. So, pag nagbago talaga ang ating gobyerno, reboot talaga. Reboot. So, magiging advisor on this situation kasi hindi na paliwanag ng ibang mga economic marami namang gusto. Marami. Hindi, kasi nga, marami mga experts sa economic. Marami magagaling. Ang problema, nasa likod ang interest ang corruption. Yun yung problema. Kaya hindi, alam naman, ikaw lang yung marunong yan. Alam natin, marami. Bobo ako. Bobo ka ba? Pero napaliwanag mo yun eh. Kapitan lang ako. Diba, 3 trillion lang gagamitin sa isang taon, and yet ngayon, 6 trillion. So, kung gagawin natin 3 trillion, ang gagamitin natin. So, yung 3 na pera na in-adjust natin, mababawasan pambayad sa utang natin. So, after that, for 20 years siguro, wala na tayong utang. Ganun ba yun? Hindi ko maintindihan. Tapos yung utang natin in 10 to 20 years. Tingnan nyo. Tama pala ako. Tapos nun,
yung 4.5 trillion na kinikita ng bansa natin every year, thereabouts, no? Yung nakita natin, revenue generation, tataas yun sigurado. Why? Walang corruption eh. Walang corruption. Patay yung gago sa Death penalty. Dapat talaga may death patay penalty. sa BIR gago, yung Custom, Euro, LTO. LTO. Yari yan, patay lahat yan. Oo. Ngayon, tapos nun, dahil sa magaling yung patakbo mo, yung 4.5 trillion will not be stagnant. It will double over time. Isipin mo kung kumikita ka na 9 trillion, anong gagawin? Tapos yung utang mo. Tapos, ang dapat sa revolutionary government, walang utang for the next 10 years. Walang utang. Para ma-wipe out natin yung iiwanan nitong administrasyon na 16 trillion, magiging 18 trillion by end of 2025. Kaya kung hindi tumayo ang taong bayan, by the end of 2025, ang utang natin 18 trillion. O paano yun? Pero kung mapalitan ang administrasyon, Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang yung utang. 16. 16 na lang. Tapos pababa tayo. Bababa na yun. Bababa na yun. Because walang lending, walang borrowing. Walang borrowing. For the next 10 years. Okay. We have to make... Pag hindi napalitan natin yung sistema ng gobyerno, wala na. paubos ang paubos, ang mangyayari, Banana ang Republic. taong ngayon ang magkakaroon talaga ng civil war. Kasi nga, gutom na eh. So dapat, ayun, nag-brown out, nagalit yung taong bayan. Okay? Siguro. Okay, tapusin na natin. Mamaya na naman. Okay, natapos natin section 10. Okay, section 10. Thank you, ha. Thank you. God bless. Bakit nagka-brown out sa Ewan ko. Pilipinas? Dito sa restaurant lang yun. Sa restaurant?